Welcome back dito sa channel natin. Ano na nga ba ang mga latest na development dito sa Bay City? Bibisitahin din natin ang tatlong mga mall na itinayo dito. Una nating pupuntahan ang Double Dragon Plaza. Ang Double Dragon Plaza ay madadaanan natin kapag pupunta tayo ng Mall of Asia. Ito ay isang mixed-use na project. Sa baba nito ang shopping center at sa taas naman ang mga office. Dito sa Double Dragon Plaza, ang ground floor lang ang ginawang shopping area. Iba't ibang mga stores, mga shops, restaurant at cafe ang nagbukas na dito. Sana ginawa nilang 2 floors man lang ang mall. Pero anyway, marami naman mga tao ang pumupunta dito. Maluwag pa dito noon pero sa ngayon yung gitna ay mayroon na rin nagbukas na iba't iba mga store. Isa sa mga anchor tenant dito sa Double Dragon Plaza ang Merry Mart Grocery. Malawak din ang supermarket na ito na pagmamay-ari din ng Double Dragon. Dito sa likod, meron pang ibang cluster ng mga building. Isa sa mga attraction na makikita dito ay ang giant statue. Ito ay dinisenyo ng Filipino-American artist na si Jeffrey Manuel. Napakarami mga restaurant at mga coffee shop dito sa Double Dragon Plaza. Maganda rin yung landscaping dito sa labas ng mall. Mabuti na lang at mayroong mga puno na nakatanim dito. Sobrang init kasi sa labas ngayon, lalo na kapag summer. Isa pang shopping mall na itinayo dito sa Bay City ang MetLife. Ito naman ang shopping center ng Federal Land na itinayo dito sa mixed-use project nila na Metro Park. Ilang taon na rin itong MetLife. Tingnan natin kung marami na ba mga tenants dito sa loob ng mall. Maganda rin yung landscaping dito sa labas. May iba't iba mga restaurant na nagbukas dito.
Dito sa kabilang side naman, nagbukas na rin ang iba't ibang mga restaurant at mga cafe. May footbridge dito na connected doon sa mas malawak na bahagi ng Metro Park. Katulad dun sa harap, dito sa likod ay meron ding roundabout. Isa sa mga anchor tenant naman dito sa MetLife ang The Marketplace, isang supermarket. May bazaar na rin dito sa gitna ng mall. Akit naman tayo dito sa taas, hanggang 3rd floor yata ang MetLife. May mga ilang store na rin na bukas dito sa 2nd floor, pero majority sa 3rd floor ay bakante pa. Siguro sa mga susunod na buwan o mga taon, mapupuno na rin ang mall na ito. Kailangan lang siguro nila na maging aggressive sa marketing para mas marami pa ang mahikayat na mag-open ng mga stores nila dito sa loob. Puntahan naman natin yung isa pang shopping center dito sa unahan, ang W Mall. Bago pa tayo makarating doon, madadaanan pala natin ang bagong main office ng Bureau of Immigration. So ayan guys, ito na yung latest na progress sa bagong headquarters ng BOI. Dalawang building ang itinayo dito, isang office building at isang parking building. Anyway, andito na tayo sa W Mall. Ito naman ay isang community mall, nasa 4 yata ang floor nito. Yung Seafood Bay Restaurant nga pala ay nagkaroon ng major na renovation.
Nasa 9 billion pesos ang budget sa pagpapatayo ng bagong main office ng Bureau of Immigration. Nasa likod naman yan ang bagong PRC building at ang bagong headquarters ng COMELEC na sisimulan pa lang. Dito tayo papasok sa main entrance ng W Mall. Halos kalahati dito sa ground floor ang W Supermarket. May mga fast food chain at mga restaurant din dito sa ground floor. Sa second floor naman, marami din mga store dito at meron pang hardware. Andito rin pala sa second floor ang department store. Nasa third floor naman ang appliance center at ang home improvement store. Nasa fourth floor naman ang food court. So ayan guys, mapapansin naman natin hindi ganun kalawak ang area ng W Mall. Pero at least nasa 80 to 90% na occupied yung mga store dito. Kahit hindi ganoon kalawak yung area, kompleto din naman ang W Mall. Anyway, anong masasabi nyo sa mga latest na development dito sa Bay City? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!